Let's start the inspection under the hood. Let's start with the firewall. The firewall is present and pasted. No damage on the firewall. Both the firewalls are present. Coming up to the air lines and the electrical lines, they are securely mounted. No leakage, no cracks in the air lines. And then if we look on the head of the engine, every bolt is tight, secured. No any damage, no cracks over there. So coming up to the hoses, this is a air to air hose. The clamps are tight and secured, no cracks over there. And then there's a radiator. The radiator is well mounted, no cracks over there. The fan, Uh, 2,000 years later. Hula ho mga ka-angel! Ito naman po ang iyong lingkod ng iyong katropa at klakwatsa, Kuya JJ. So pupunta po tayo dito ngayon at parang na-drive na naman po yata natin to kanina noon. 1039 mga ka-angel. So check natin, sabi ng instructor natin ay dadalhin natin itong truck dito doon sa mga banda doon mga ka-angel. So doon natin dadalhin yung doon. So at atin pong titignan kung naging okay po yung ating yung instructor ko mga ka-angel ay inaano niya ako kung yung bibidyo na ako. Ay, tawa siya. Yan mga ka-angel, yung instructor na yun, mabait yan. Yan yung nasa harapan, yan. Yan po yung sinasabi kong very friendly. At sinasabi kong one of the best po na instructor yan mga ka-angel. At siya yun po yung nagtuturo. Kumbaga siya yung isa sa yung mga bagay na first time kong gagawin. The best po mga ka-angel. So andarin na po natin to. So ngayon po ay medyo mainit at andarin po natin yung aircon mga ka-angel. Yan. So yan mga ka-angel, at iti-drive na po natin. At tulad po ng sinasabi ko ay since meron po tayong traktor, i-release po natin first po yung yellow mga ka-angel. Yan, yan. Yan. Pero kailangan po nating tapakan muna yung clutch tsaka yung brake. So yan mga ka-angel, at lalapit po tayo doon sa banda doon. So yan mga ka-angel, at po. So, self cruise pa tayo mga ka-angel para yan mga ka-angel, at ilalapit na tayo doon kung ano po yung yan po sa diyan mo sa right mga ka-angel, yung mga nagbabaking. So kailangan po nating maniobra yan mga ka-angel, yan. At kailangan po natin na magkaroon ng malaking space bago tayo lumiko para din natin ma-hit yung mga cone mga ka-angel. Tayo sail po mga ka-angel, be patient. Yan.
ka-angel yung instructor natin at 24 hours later. Sige mga ka-angel at parang the same pa rin yata yung truck natin ngayon ha. So titignan tayo 1039 daw. So ito mga ka-angel parehas nga. So ayos para mas okay ito kaysa yung ano yung nakaraan dahil yung nakaraan medyo mahirap yung kanyang ano hirap yung kanyang mahirap po yung kanyang yung tawag doon yung kanyang yung pag-change ng gear. So sana ito okay siya mga ka-angel. Bukan natin wanda rin ulit at sana maging okay siya. So wanda rin natin siya ulit mga ka-angel at magka-inspect tayo ng mga gulong. So yun mga ka-angel at i-open po ng lights. Yan, kaya kailangan po yung light tapos flasher po natin. Tapos buksan natin ng kunti yung ano para pag just in case po na mag-automatic lock ma-open po natin mga ka-angel. At kukuha tayo na so yan, as usual yan, yung mga airline okay po siya. Yung emergency tapos supply electric. So yan, lahat po yung ilaw, yung landing gear okay siya. So ito mga ka-angel okay, lahat okay. So flasher siya, yan yung ilaw, yan. So okay mga ka-angel. Siya okay naman mga gulong. Yes, okay ito yung mga gulong mga ka-angel. Saka yung mga ilaw. So tignan tayo natin ngayon ang line yung flasher at tignan natin yung mga signal light. Sa left right mo muna. Ito po yung mga lights. Yan po lahat. Lights dito, okay naman. So, mga ka-angel, kaya ganito araw-araw ang gagawin pagka bago kayo lumarga. I-inspectin nyo lahat. Ito, mga kulang pa itong ginagawa ko. Ito, mga basic lang. So, ayan, gumagana po yung signal light, lahat. Yan. So, ito, basic lang po. Marami pong gagawin bago po yung talagang actual na. Balik na po tayo mga sa loob. Ulit. Kita nyo mga ka-angel, babae po yung driver dun. Yan. Yan po mga ka-angel, babae po yung driver dyan. Kaya yung truck driving po mga ka-angel, hindi pa parang lalaki, pangkalahatan.
Yan, yun po, umalis na. Yun, driver po ang babae doon. Ngayon nakita ko. Marami pong mga driver, mga ka-angel. Yan po, nagpa-practice po ng backing yan. Tingnan nyo po, mga ka-angel. Yan. Yan, obserbahan nyo yan, mga ka-angel. Yan. Hindi lang po ibig sabihin, mga ka-angel, na paglalagay po yung truck dito. Tulad po nung sinabi ko, truck is para po sa lahat. At actually po, yung mga instructor nga po dito, yung mga asawa po niyata nila practice, nag-aral din dito. Tsaka yung mga kasamahan ko rin ng mga lalaki dito na nag-aaral, pati yung mga asawa rin nila, nag-aaral din. So, tulad ng sinabi ko, mga angel, marami pong opportunity kasi kung may class 1 ka. Na hindi naman po ibig sabihin na pang long haul ka na, yung pang US ka, ganyan. It's up to you po yun, choice niyo po yun. Pwede ka rin po kasing Alberta lang, within Alberta, o within Canada lang, ganun. Pwede po sa choice niyo yan. At usually po yung sinasabi ko nakaraan, yung mga mahabang trailer, yun po yung mga kumbaga, mas malaki pong bayad nun, mga kanyals, of course, obvious, kasi mas mahirap po siya, yung mga mahaba, yung mga tanker. Para lang din po yan sa yung mga seaman. Pagka tanker mahal lang sweldo kasi po yung dangerous po kasi yung dinadala nila. Maaari po kasi mag-explode, kaya mga delikado po yan. Pero yun, yan, tingnan po yan, mga kanyal. Yan, medyo nakukuha na rin niya po yung pag-atras, yung London. So, hintayin po natin yung instructor natin, parang papunta na po siya dito, mga ka-angel. So, gusto ko po sanang i-video, kaso baka hindi niya ako papayagan. Pero we'll see, mga ka-angel. At hintayin po natin yung instructor natin para kung sakali payagan niya tayo mag-video. Mga ka-angel, so yan, mga ka-angel, ayan po yung tulad ng sinabi ko. Make it sure po na naka-neutral yan. Tapos hilain nyo po ito yellow, tapos yung red. Pagka i-brake nyo po siya. Pagka naman po lumarga na kayo, make it sure din po na kung naka-neutral siya, tapakan nyo muna po yung clutch, of course, tsaka yung brake. Tapos bago nyo i-release po ito. Yellow ulit, tapos trailer. So yan po yung mga dapat na gawin ba rin po, kasi yung mga brake po yan, yung mga parang parking brake, mga ka-angel. Yan, ito parang emergency brake po yata ito sa trailer. Yan. So yan na po yung instructor natin, parating na. So sana maging kung pag-drive natin ngayon, mga ka-angel. At sana okay po siya. Angel, automatic po yung kukunin natin. So yung mga ka-angel, hindi ako nakakuha ng video kasi baka kasi yung privacy din niya, hindi ko natanong kasi may okay siya. Niilaraw niya po ako, mga ka-angel, na ilabas po yung trailer sa Stoli Trail kasi papalitan namin ng tractor. So uncoupling po yung i-detach niyo po yung trailer sa tractor kanina. Hindi ko na rin po nakuha ng video kasi siyempre kasama po kasi siya. Siguro pag inalaw niya po ako mag-isa, try ko pong kukuha ng video na, mga ka-angel, sa mga siguro pagpatapos na po ako ng schooling. Baka minsan po kasi minsan pinababayaan ka lang ba, parang nagsusulukan na, parang ganun. So ngayon po kasi parang nasa kalagitnaan pa lang ako, kaya katabi ko sila lagi. So yun, mga ka-angel, at okay naman. Excuse me, at okay naman, mga ka-angel. Parang kumbaga kung masanay nyo, parang yung truck na yung mga car din na ordinary, pero although marami siyang mga gear talaga at malaki, yan po yung pagkakaiba. In that case po, pag nasa highway po kayo, pag nasa 100 na po kayo o 95 ganun, at nasa 8 speed, hindi na kayo masyadong mag-change ng gear unless kung magre-reduce speed. Tapos yun naman, mga ka-angel, sabi ko, ito na po yung gagamitin natin. Yan, yung tinatawag ng splitter na high and low. So parang speed din po yan, mga ka-angel, na anuin nyo. So yan, pagka nag-ano po kayo dyan, ipo-forward nyo po yan.
So yun mga ka-angel, at tapos na tayo sa road. At may 30 minutes tayong break. Tapos susunod naman yung yard. Tawag nila yung yung sasabihin mo yung mga parts ng tractor tsaka trailer. So try natin i-recall mga ka-angel, kasi talagang almost nakalimutan ko na lahat. Tagal po natin na hindi nag-stop, parang bang nagba-back to zero ako. Kaya sabi ko nga, I'm running out of time. At yun, at sana ma-kompleto ko bago po mag July 10. Actually po, sinabi ko kasi hanggang July 5 lang, kasi may kailangan pupuntahan o lalakarin sa July 5. Kaya hanggang July 4 pala yung palugit ko, hindi na July 10, kasi no choice po mga ka-angel. Kailangan pong may asakasuhin tayo sa July 5. At hanggang 4 lang yung sinabi kong pwede talaga ako. So kailangan sana matapos ko lahat, at least maipasa ko lahat na ito sa school. At kahit hindi tayo mag-road test muna, at talagang mag-prepare muna tayo para total 1 year naman po yan. At makapagpahanda po tayo. So ayan mga ka-angel, yun yan po yung binaking natin kanina. Yan. Manual po yan. At di ko alam kung automatic yung ipapadrive sa akin sa backing in the next days. Although may 2 session na lang ako natira doon, kaya hindi mo na ako pinapa-backing. So marami pa kasi akong remaining hours sa yard tsaka sa road, kaya yun muna ang inatupag natin ngayon. So yan mga ka-angel, yan. So kakain muna tayo ng lunch natin mga ka-angel. At samahan niyo po ako mag-lunch. Napakasarap po ang lunch ko mga ka-angel. What? At siguradong magugustuhan niyo ito. Charan! Celery mga ka-angel. Tulad po ng sinabi ko, kailangan maging healthy tayo para fit tayo mag-drive mga ka-angel, para tuloy-tuloy po maglalakwat siya natin. Yan. Ito pong lunch natin mga ka-angel. Celery tsaka saging. No rice po mga ka-angel. Tsaka yung tubig po natin mga ka-angel, tsaka. What? Bro, what are you talking about, man? Isa po siyang Thailand tsaka yata yun, Thailand tea. Sabi nila na effective para pang-reduce ng mga cholesterol, mga uric acid, at nilinisan niya po yung mga toxic sa katawan. So which is nasasabi ko para effective siya. Pero tinimpla na natin mga ka-angel, nilagay natin sa ganito para mapanatili yung kanyang temperature sa init. So tsaka po mga ka-angel, yan. Tsaka po ang inumin natin mga ka-angel, hindi po alak. Delikado pag alak mga ka-angel, kasi magdadrive tayo. Joke lang po. Speaking of alak mga ka-angel, bawal po ang nagdadrive dito na in the influence of alcohol. Hindi ako nagkakamali mga ka-angel, yung mga class 5 na basic lang yata ay zero tolerance sa alcohol. Hindi ko lang po sure mga ka-angel, pati di po yung mga advanced, yung mga full class 5 or higher, ay pinapayagan po nila mga alcohol. Pero pati parang if I'm not mistaken po mga ka-angel, may isa pong news noon na may bagong patakaran na zero tolerance any kind of license. Ay di ko lang po sa mga truck driver, pero mostly po for sure, kasi truck driver is more dangerous dahil malalaki po yung mga truck. Kung pag-iwang-gewang nga kasi nakalasing, mas delikado. So I think lahat po ng license is zero tolerance. I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, parang nabasa ko yan sa news noon, pero hindi ko alam kung napatupad niya o kung talagang yun na. Search po natin yan. Kailangan natin i-search kasi
nag-drive tayo ng mga ganitong truck. Oh, yun mga angel, at hintay natin may launa. 1 o'clock ulit yung session natin sa yard. O kung alam, try natin kung makapag-video tayo, kung papayagan tayo. Pero mga angel, manonood lang po ako siguro ngayon dahil tulad ng sinabi ko, nakalimutan ko na. Hindi pa ako nag-review mga angel, hindi pa ako nanonood talaga ng mga video na makakatulong sa atin. Kumbaga back to zero ang dating, pero try natin. So sana ma-recall natin agad mga angel para mas madali tayong pumasa sa test sa school. O medyo mainit ngayon mga angel, nasa 20 degrees more or less ang temperature sa Calgary. So panalo. At hindi tayo pa yung mababasa. So yun po muna mga angel. At tutuloy ko yung video natin mamaya. 20 minutes later. Let's start the inspection under the hood. Let's start with the firewall. The firewall is present and pasted. No damage on the firewall. Both the firewalls are present. Coming up to the air lines and the electrical lines, they are securely mounted. No leakage, no cracks in the air lines. And then if we look on the head of the engine, every bolt is tight, secure. No any damage, no cracks over there. So coming up to the hoses, this is the air-to-air hose. The clamps are tight and secure. No cracks over there. And then there's a radiator. The radiator is well mounted, no cracks over there. The fan have all the limbs, nothing is cracked here. All the beds are tight, no cracks or no wear on it. This is the alternator, well mounted, no any crack over there. This is the AC compressor, well mounted, all secure and tight. So next coming to the, this is the overflow for the coolant. The cap is securely and tight. And coming to the engine oil. Engine oil is, cap is securely tight, no leakage. The dipstick is good, the level is minimum to maximum. Then coming to the steering, power steering fluid. That power steering fluid is good, securely tight, no any leakage. And then next we have a washer. We have enough washer 75%. And coming to the clutch oil, secure, well mounted and no leakage over there. The fuse box is well mounted and secured. And there is a windshield motor, securely mounted, no any crack over there. So this is a governor and this is good and securely mounted. So coming up to the hood locks, both the hood locks are secured, no any cracks over there. Both the mudguards are well in condition, no any cracks and any damage over there. Coming to the steering rod, the steering rod is straight, no any cracks, no extra play. And the U-bolts are good, they are tight and well greased. Then the steering box, there's no leakage in the steering box. Down the pitman arm, the drag link and tie rod is with. Meanwhile, in our universe. So yan mga ka-angel, at papasok na tayo sa loob ng mall. Yan po yung entrance. May Jollibee po dito. Ayan mga ka-angel, at papasok tayo. At yan po yung food hall. Yan, food hall mga ka-angel. Yan po yung food hall. So marami pong mga kainan at nandun po yung Jollibee. Kaya mga ka-angel yung Jollibee, oh. Yan yung Jollibee. Marami pong tao ngayon mga ka-angel. Sunday kasi, Sabado. May mga Victoria's Secret po dyan, oh. Yan. Hanap tayo ng pwedeng magandang deal. Dito tayo mga ka-angel, baka may magandang deal po dito. So mga ka-angel, at hanapin natin kung may magandang deal dito. So dito, titingin tayo kung may ope. Ito, may mga po perset na op. Maraming tao mga ka-angel, kailangan natin umuwi na muna.
So, iikot ko po kayo sa sunod mga ka-angel kasi sobrang daming tao, nakaka-suffocate. Kaya kailangan natin din umuwi kasi may pupuntahan tayo. Mahaba po yung pila ng crooks. So mga ka-angel, sari-sari sapatos. Kaya pagka yan. Ito yung Jollibee mga ka-angel. Jollibee ko sa Iron Meals. Yan. Kaya uwi muna tayo. Yan mga ka-angel, uwi na muna tayo. May sobrang daming tao kasi balikan tayo sa sunod para ipakita ko ng buo yung yung mall. So balik pa rin po natin at yan mga ka-angel, yan. May KFC mga ka-angel. Nung una naiiyak ako talaga pero ngayon wala na akong pakapal na mukha natin mga ka-angel. Hindi tayo nahihiya mag-video. So yan. Kaya mga ka-angel, labas na tayo. Yan, may pancake breakfast. Free pancake. At kailangan lang natin na maging patient. Yan mga ka-angel, sa sobrang daming itong mga to, nagpapark na lang po dito yan. Kasi wala talagang maparkingan. Kaya magkagano po, kailangan maaga po kayo kung gusto nyo mag-shopping dito. Tulad po ng sinabi ko, yan mga ka-angel, yan. Yung mga yun, nagpapark na lang po doon. Kasi talagang maraming tao. Kaya kailangan magtayo pa sila ng isang outlet mall sa south naman para ma-accommodate lahat yung kasi sa Edmonton mga ka-angel, dalawa po yung outlet mall nila. Diyan po yung bago ngayon na yung so tulad po ng sinabi ko mga ka-angel, sa Edmonton meron po silang dalawang outlet. Andyan po yung una, yung South Common na may mga IKEA pero parang strip mall po siya kasi parang hindi siya indoor ba. At yung siya na video na natin malapit sa Edmonton International Airport, yung Premium Outlet Mall na parang style po ng Cross Iron Mills but smaller lang sa compare mo sa Cross Iron Mills. Kaya okay kasi maraming option sa Edmonton kung kailangan mag-shopping po kayo sa mga branded. Sana nga po magkaroon pa ng isa dito sa Calgary dahil mas malaki po ang population ng Calgary at more crowded at ma-accommodate po yung mga population dito. Sana po sa South mga ka-angel. One more thing mga ka-angel, yung sa Edmonton 4 po Jollibee nila. Dito 2 lang sa Calgary, isa sa Rocky View, ito sa Cross Iron Mills, sa loob ng Cross Iron Mills. Sana nga po magkaroon din sa mga South kasi andun po yung mga Filipino area tanong-tanong po natin sa Jollibee staff, sabi nila meron din ongoing daw po ng construction or negotiation sa place na 3 Jollibees. Sabi nila meron daw sa Seton, sa West Hills, yung west area, and then somewhere in the northwest area naman po, yung papunta sigurong bump area, ganyan, yung sa Crowchild. So hopefully magkaroon mga ka-angel kasi mas marami pong population dito sa Calgary compare sa Edmonton. Na 4 po Jollibee nila ngayon doon at within the city lang po yan. Kaya sana nga po kasi yung pambansang passport natin hinahanap-hanap po natin at mga chikiting natin. So yun po lang ang vlog ko ngayon mga ka-angel at ingat po kayo lagi, stay safe, don't forget to pray to God always, pray hard it works at don't forget to subscribe to my channel Discovery Angel at para tuloy-tuloy po ang paglalakwatsa natin mga ka-angel. Mga ka-angel, at sana po Kaya mo yan, lumaban ka. naku po, nakalimutan ko mga ka-angel. Ito mga ka-angel, sana po magkita-kita po tayo soon. Okay? So, yun muna mga ka-angel. At ito po yung lingkod ninyong ito po yung lingkod ninyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Pasensya na po, isang kamay na lang po kasi hinahawakan ko yung cellphone. God bless.